Lock. Hindi malalak. Okay na. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigaman. So, good afternoon po sa inyong lahat. Wala pang viewers. Ay, sabagay, bago naman to. So, good afternoon sa inyong lahat mga ka-airsoft. So, ngayon, mag-unbox and review tayo ng mga unit ng ating mga ka-airsoft. So, itong dalawang unit na to, this is the Glock 70 na top of the line. So, ayan, introduce ko muna. Glock 17 top of the line. So, ang pinagkaiba niya sa standard, mapingin akong standard. So, this is the Glock 17 top of the line. Tapos, yung isa naman is the M92 Beretta na standard Glock lang siya. Ayan. So, magkaiba yung unit na i-demo natin for this Glock. So, ito naman yung Gen 5 to. So, ito naman yung standard naman na Glock 17. Then, ito yung top of the line. Okay. So, ang pinagkaiba nila, number 1 is yung itsura, yung sa slide. Etong top of the line is naka-optic front and rear sight na rin siya. Makikita nyo yan. Then, meron siyang mga markings sa slide. Then, naka-magwell siya. Tapos, meron siya dito sa likod, yung yung bungo na yan. So, yun yung top of the line. Then, mapapansin nyo din, lapit ko. Then, ayan. Makikita nyo yung sa trigger, magkaiba sila. Okay. Yan. Then, yung dito sa hawakan natin, magkaiba din yung itsura nila. Then, meron tong, alam ko, ito yung placement, yung sa thumb kapag mag-fire kayo. Ayan, ganyan siya. Kasi dito, sa standard is wala. Then, meron din pala silang pinagkaiba sa lalim lang naman, sa base plate lang naman ng magazine. So, ito yung sa top of the line, then ito yung sa standard. Yun. So, again, ito po yung top of the line, then ito yung standard. Okay. So, itong unit na to is kay Sir Kenneth Mones. Kay Sir Kenneth Mones from Pili, Camarines Sur. So, ang unit ni Sir is the Glock 17 top of the line. This is silver edition. Silver edition. So, meron din tayo netong black, may mga tan, ganun, may iba. So, sa mga nagtatanong na available na kulay, mag-message po kayo. Nasa Google Drive natin yung mga iba't ibang klase ng unit. Then, dito, ito namang isa is kay Sir Gerald Katipay from Sipalay City, Negros Occidental. So, ang unit naman ni Sir Gerald is the M92 Beretta na black. So, makikita nyo, standard na standard siya. Classic na classic siya, rather. So, ayan, classic. Wala man lang siyang rail. Wala siyang mga borloloy. Plain na plain lang siya. Then, kung ano yung sa itsura ng tunay, ganun din siya. Then, itong, alam niyo ba mga ka-airsoft, yung mga Beretta. Ang Beretta kasi, ako sa akin, medyo hindi ko gusto yung Beretta as a babae. Kasi, yung dito niya, yung handle, yung grip niya is medyo mataba. So, hindi maakap na gusto ng daliri ko. Unlike sa ibang yung sa grip niya, hindi siya ganong maakap ng daliri ko. Parang hindi ako komportable kasi natatabaan ako dun sa grip niya. Hindi tulad ng ibang unit na yung parang komportable kang akap na akap mo sila. So, ganun. So, number 1 na mahalaga kapag pumipili kayo ng
airsoft nyo is dapat komportable kayo sa paggamit yung grip. Kasi mahalaga yan kapag, kunwari, hindi ka komportable sa grip mo, syempre makaka-apekto yun sa pag-i-aim mo ng airsoft mo. So, ayun. Then, etong unit na to is, medyo nabibigatan ako sa kanya. Medyo kasi, syempre, siguro dahil sa edad ko, hindi ko masyadong gusto yung mga classic na unit. Syempre, mas gusto ko yung mga 2011 kasi yun yung mga modern na unit ngayon. Pero yung iba, meron tayong mga client, lalo na syempre mga tatay na medyo may edad na, syempre gustong-gusto nila yung classic. So, kaya nila nagugustuhan yung Beretta kasi simple lang, ganyan. Then, yung iba naman, ang gusto naman 1911, ayun, isa din classic yun. So, kanya-kanya tayo na, iba't iba tayo na ang gustong unit. So, ayun, yun yung napansin ko dito. Mabigat, then, mataba yung grip, then, classic siya. Then, ayun pala, di ba itong Glock, mapapansin nyo, wala kayong makikitang hammer. Ayan, wala kayong makikita. So, itong Beretta, meron siyang hammer, naka-expose yung hammer niya sa labas. Ang Glock kasi, ang hammer niya is nasa loob. Yung set niya ng hammer is nasa loob. Etong Beretta, nasa labas. Then, ano pa ba? So, ayun, meron din tayong available na iba't ibang kulay nito. Mag-message po kayo sa page. Okay. So, mag-demo test fire na tayo. So, unahin natin yung kay Sir Kenneth Mones from Pili Camarines Sur. So, ang unit niya is the Glock 17 top of the line. Silver edition. So, may oil. So, before tayong mag-firing, so meron tayong maintenance na ginagawa sa unit natin. Lagi naman yun sinasabi, tinuturo sa inyo. Kapag before kayo mag-fire is mag-i-spray muna tayo ng silicone oil. So, saan pa tayo nag-i-spray ng silicone oil? Kasi Sir Kenneth, yung unit mo, dahil silver edition siya, kapag kunwari after natin siyang gamitin, syempre yung kamay natin is meron niya mga acid na pag syempre kung ano mahawakan natin, nagmamarka siya. So yung slide mo sir is silver, maganda siya kapag after mong gamitin, kuha ka ng basahan, sprayan mo ng oil, then punas-punasan mo after mo maglaro para hindi siya ano bang tawag doon? May tawag doon. Yung parang walang corrosion yung slide mo. Makikita mo yun, meron ba tayong ano yun? Wala kasi ang masample. Basta parang nag-iiba yung kulay ng slide, ganun karamihan sa silver. Meron naman yung iba parang lumolobo yung pagka-silver nila. Parang nagbabubbles. So, ayun. Before tayo mag-firing, spray muna tayo ng oil. Dito muna tayo sa magazine. So, sa magazine, ang ini-sprayan po is itong inlet bulb. Ito. So, dito tayo naglalagay ng gas. Then, dito naman sa kabila, sa output bulb. So, ito naman yung hinahampas ng hammer para mag-release siya ng gas para pumutok yung unit natin. Okay? So, spray tayo. Then, dito. Kapag in-sprayan natin yung output bulb, slightly press natin siya para papasok yung oil. So, pagka-press, tsaka kayo mag-spray ng oil. Then, wag nyo agad bibitawan yung output bulb. Hintayin yung pumasok yung oil. Makikita nyo naman yan pumapasok yung oil. Nawawala unti-unti yung oil na in-spray nyo. Kapag hindi nyo press yung bulb, at nag-spray kayo, yung oil is nasa labas lang. So, wala ring epekto yun. So, kailangan, kapag mag-i-spray kayo ng oil sa output bulb is naka-press po kayo.
Then, dito naman tayo sa unit. So, yung unit mo, Sir Kenneth, is Glock siya. Yung dito, kapag kasi tayo is nagpa-fire, yung slide natin, sumasaya dito sa part na to. So, i-sprayan ko muna siya ng oil. Para mabawasan yung pagkagasgas niya. Okay. Then, sa unit din, nag-i-spray din po tayo ng oil dito. So, saan ba tayo nag-i-spray? So, open slide natin siya. Then, lock natin. So, sa pag-lock, tataas lang po itong slide stopper. Okay. Then, dito po tayo mag-i-spray. Sa up. Okay. Then, after nyan, release natin yung slide. So, sa pag-release, maganda is hatakin natin yung slide, then tsaka siya magre-release. So, ganon. Kasi, dati, ang turo natin is, pag naka-open slide, ibababa lang tong slide stopper. So, mas maganda kasi, para maiwas yung pagkaupo na itong slide stopper is hatakin na lang natin yung slide. Huwag nang mano-manong ibaba tong slide stopper. Okay? Kasi kapag hinatak naman na to, automatic na yun bumababa tong slide stopper. So, yan. Then, after nating i-release yung slide, rest natin siya. Always yon kapag ginagalaw nyo yung unit nyo, kailangan laging nakarest yung unit nyo kasi minsan nagkakaroon ng aksidente kapag kunwari hindi natin alam, lalo na ito ang topic natin, lalo na dito sa Glock kasi wala siyang ganong mga lock, mga safety features niya unlike sa 2011. Kunwari ito mga ka-airsoft. Ang 2011 is meron siyang iba't ibang safety features. Number 1, itong beaver tail niya. So, ito is hindi siya puputok hanggat hindi napapress ng palm nyo. Then, ito naman is yung ambidextrous. Ito kapag kunwari, naka-load na siya, tsaka mo siya ma-access. Ayan. Kabilaan po yan. Tsaka nyo siya na-access. So, yun yung safety features ng 2011. Dito kasi sa Glock is less yung safety features niya. Ang safety feature niya lang is dito. Malalaman mong naka-load lang siya is dito sa trigger niya. Kapag naka-abant itong pula, itong pula, pag naka-abante yung pula na yan, ibig sabihin, pag naka-abante yung pula na yan, tapos, hindi ko alam, so, ayan. So, ang safety features lang, mga ka-airsoft ni Glock, is itong sa trigger niya. Kapag nakabante ang pula na yan, tapos, napipindot yung trigger, hindi yan magpa-fire. Okay? So, kailangan sa Glock lang is naka-finger trigger out ka lang. Kasi once na yan is pumasok at nakalabit mo siya, tsaka siya magpa-fire. So, yun lang yung number 1 na safety features ng Glock. Okay? So, ayan na. Mapapansin nyo, kapag naka-load siya, yung pula is naka-abante. Kaya, kunwari, na tumatama-tama lang, natatama lang yung trigger, hindi yan basta-basta puputok. Okay? Kapag ganyan-ganyan lang. Pero once na yung daliri mo is pumasok na at na-press na tong red na to, tsaka siya magpa-fire. Tsaka mapipindot yung trigger na ganyan. So, pag ganon, pag napindot yan, puputok syempre yung unit natin. Then, isa pang ng Glock is meron silang lock dito. So, ito, medyo mahirap to i-access Ang hassle niya i-access kasi hindi siya basta-basta napipihit. So, kailangan mo paminsan ng panungkit kasi sobrang higpit yan mga ka-airsoft. So, kapag ito is bumaba, itong silver na to is na bumaba siya ng gusto dito, is hindi puputok yung unit natin. So, yun yung
na mga safety nitong Glock. So, ang dami nagtatanong ng price range. Sa mga nagtatanong po ng price, mga ka-airsoft, hindi po dito sa comment section, PM po kayo. Mag-message po kayo mga ka-airsoft, wag po sa comment section. Kasi, bakit nga ba kami hindi sasagot ng presyo dito, dyan sa comment section? Kasi, mga ka-airsoft, malaking posibilidad na baka ma-scam kayo kapag sa comment section kayo nagtatanong. Kaya kailangan mag-PM kayo. Kasi kapag sa comment section lang kayo tanong ng tanong, meron pong mga naka-alleged sa Big Man na gustong sulutin yung customer. Gustong sulutin yung customer ng Big Man. So kapag kunwari ang nangyari, ayan, may nagtatanong, interested ako, how much yung ganito, ganyan. So, syempre, merong mga naglipa na scammer, ganyan, i-PM na kayo. Syempre, kunwari, sasabihin niya, party sila ng Big Man, kahit hindi naman. So, posible nila kayong maloko, mahingan nila kayo, kunwari, ng down payment, ganyan. So, ayun na, sayang lang yung pera nyo. Na-scam na kayo kasi hindi naman sila part ng Big Man eh. So, pinaka-safe na gawin nyo kung order kayo, mag-PM kayo sa page para direkta kayong masasagot namin. Then, nandun din naman yung mga available na unit. So, dun kayo mag-PM. Okay? So, walang part ng Big Man na kami ang mag-PM sa inyo. So, dapat kayo po ang mag-PM sa amin. Okay. So, ayun. Tapos na tayo mag-oil. Next natin gagawin is maglalagay tayo ng gas. Okay. Yung unit nga pala dito sa Big Man is mga upgraded na siya. So, kapag, diba, napapanood nyo sa mga live natin, kapag naggagas si Big Man is 2 seconds lang. Tama. Diba? Is 2 seconds lang. Wala akong gas. Tayo na akong gas. Wala lang. 2 seconds lang is enough yon para maubos yung full round na ilalagay natin. Minsan nga, hindi lang isang round eh. Minsan nagdadalawang round, ganun. Depende sa upgrade. Depende sa upgrade. So, try nga natin. Wala nang pumapasok eh. Wala naman. So, ayun. Lagay na muna tayo ng bala. So, sa bala naman, ang balang ilalagay ko is 0.25 ko. So, 0.25. So, Sir Kenneth, mas madali kapag ni-reloader ka kasi dire-diretso ka lang sa paglagay. Hindi na yung dadakutin mo tapos minsan pag naglalagay ka tumatapon. So mas maganda may reloader ka kasi meron tayong spring na binababa dito. So minsan nabibitawan natin yan or minsan pag mahina yung kuko natin kasi spring yan eh, yung spring niya ganyan. So hahatakin mo yan pababa. So minsan nakakangalay. Kaya kailangan mabilis yung paglagay natin ng bala. Saka bawal kasing nabibitaw-bitawan tong spring kasi hahampas siya ng hahampas dito sa nag-hold ng bala. Okay, so kapag nasira to, medyo mahirap kasing palitan to. So hindi siya basta-basta naaayos na papalitan. So ayun, kaya ingatan natin na mabasagan tayo ng yung nag-hold ng bala. Okay, so sa paglagay ng bala, bali Sir Kenneth, itong magazine mo is 25 to 27 ang capacity niya, pero we don't suggest na punuin mo po siya. So, much better na mga nasa 20 to 23 lang, ganun lang po ang ilalagay nyo. Huwag nyo siyang pupunuin, kasi yung spring nyo, pag masyado siyang nakapipi, syempre, nagwi-weak po yun. Then, yung iba pa is, loloadan ng bala yung magazine tapos hindi agad i-fire.
Yung iba punong-puno, tapos hindi agad ipa-fire. Yung ganun habit natin is iwasan natin siya kasi yung spring natin mag-weak siya. So, bandang huli, mahirapan siyang itulak na yung bala kapag ganun. Okay? So, Sir Kenneth, pag binababa, daan-daan lang po, then maganda. Ikalang natin yung thumb natin para pag nabitawan, meron kakalang dun sa spring, hindi direkto dito sa sungay na to. Okay? So, baba, then kalang natin yung thumb, then dito sa baba, dito po tayo maglalagay sa part na maluwag. Makikita nyo po yan, tapat nyo lang yung reloader. Then, malalagay na yung bala. So, mapapansin nyo, yung paglagay natin ng bala is bungi-bungi. So, much better na i-ano natin siya, alternate, kaliwa kanan yung bala natin. Para marami tayong malalagay na bala, tsaka maganda yung feed sa unit natin. So, kapag iayos natin yung bala, ang gawin nyo, baba nyo lang yung spring, then alug-alugin nyo. Pero minsan kapag makulit yung bala, kapag alog na kayo ng alog, then ayaw pang umayos, pwede nyo siyang sungkitin. So, ganito yung magandang load ng bala natin. Then, may bibis na. Next tayo sa gas. So, sa gas, dahil Glock lang yung unit mo, Sir Kenneth, ang Glock po kasi, kahit sa totoong barel, totoong buhay, buhay, sa live gun na lang. Sa live gun, ang Glock talaga is plastic ang body, pero yung slide tsaka internals niya is metal. So, ganun po talaga. So, ang Glock po is, ang required niya lang gas is 12 kg lang po. So, bawal siya mag 14 or mag CO2 kasi hindi niya kakayanin yun. Posible siyang mabasag, mag-crack, ganun po. So, hanggang 12 kg lang po tayo. Kung ano lang yung required sa inyong gas, yun lang po ang gagamitin nyo. Kapag sinabing hindi kayo pwede mag 14 kg, hindi po kayo pwede mag 14 kg. Okay po? So, ang required lang po, Sir Kenneth, is the 12 kg. Ayan, gagamitin natin. So, sa paglagay ng gas, upside down po. Then, make sure na diretso, wag nakapaling na ganyan. Then, kapain nyo po muna bago nyo siya idiin. Kapain nyo muna. Kailangan itong pin na to is papasok dun sa bulb. Okay. Then, kapag sa tingin nyo nakapasok na siya, tsaka nyo siya ididiin. So, magbilang tayo ng 2 seconds sa paglagay ng gas. 1 and 2. So, nakita nyo mga ka-airsoft yung paglagay ko ng gas is walang sumisingaw sa gilid. Kapag may nakita kayo na sumisingaw siya sa gilid, makikita nyo yun, yung usok is puti. Pag sumisingaw sa gilid, big sabihin, stop nyo siya. Kasi hindi siya pumapasok sa loob ng magazine natin. Then, ayan, nalagyan na natin ng gas yung magazine. Nalagyan na natin siya ng gas. Then, ng bala, ng oil na, sprayan na rin natin. Next thing to do is pasok natin yung magazine. So, sa pagpasok, kailangan malakas. Wag po nating i-push siya ng dahan-dahan kasi akala natin nakalock, pero hindi pa pala. So, malalaglag yung magazine natin. Kaya, kailangan malakas. Then, sa pagkasahatak, tas bitaw, ready to fire. Okay. So, open slide. Indication na wala na siyang lamang bala. So, next thing to do is release natin yung magazine. Release yung slide. Sa pag-release, hatakin lang po yung slide. Then, rest natin yung hammer. Hammer is nasa loob. Okay. So, ganun po yung tamang gagawin natin kapag tapos na tayo maglaro. Kasi yung iba,
lalo na po yung mga newbie, ang ginagawa nila is nire-release agad nila yung slide. So, pagka-release nila na ganyan, tsaka nila nire-rest. So, ang nangyayari is pumuputok. So, delikado po yun kasi paano kung may naiwang bala? Then, kung saan nakatapat tong unit natin is, syempre, dun may matatamaan. Baka mamaya makasakit tayo or makasira. Kaya iwasan po natin yung ganong habit. So, ang tamang gawin is release natin yung magazine. Lagi yon mga ka-airsoft. Pag nag-access kayo ng unit nyo, mapatunay man yan o laruan, pag nag-access kayo ng barrel is kailangan nakaalis yung magazine. Then, ayun, pag nakaalis na yung magazine, safe na, release mo na yung slide, then tsaka mo na siya i-rest. Yun, kapag bago nyo siya itabi, make sure na naka-rest siya. Then, sa magazine is mga 1 to 2 days na hindi mo siya gagamitin, okay lang nakastay yung hangin. Pero kung tatagal siya ng weeks, months, or years, kailangan walang lamang gas yung magazine nyo. Kasi, kapag iniwanan nyo siya na may lamang gas, yung mga rubber o-ring niya sa loob is lulutong, magbe-brittle siya. So, doon nagsisimula, doon nangyayari kung bakit minsan maririnig nyo, nagkakaroon ng leak yung magazine natin. May sumisitset, maririnig nyo yun madalas dito. Okay? Or, dito lang naman, tsaka dito ang sumisingaw. So, madalas sumisingaw siya dito. So, maririnig nyo yan kapag hindi kayo nag-oil. Number 1 yun, kapag hindi kayo nag-oil, iniiwanan nyo siya ng gas na matagal, ilang araw. Tapos, number 3 naman is kapag nalalaglag yung magazine natin. Minsan kasi pag nalalaglag yung magazine, lumilihis yung main o-ring niya dito. Kaya merong leak na nangyayari. So, ayun. Sa pag-release naman ng gas, mga ka-airsoft, is ipe-press nyo lang po itong valve na to. Yung pre-press natin kanina para mag-oil tayo. Yun din yung ipe-press nyo. So, para malaman kung may laman pa siyang gas, mararamdaman nyo itong valve na to is mahirap siyang pindutin. Katulad ngayon, mahirap siyang pindutin kasi may laman pa siyang gas. So, press natin para ma-release na yung gas. So, ayun. So, marami pa yung lumabas na gas, kaya pa yun ng isang full round. So, ganun nga katipid kasi nga upgraded ang unit dito sa Bigman. Okay? So, pag ganito, Sir Kenneth, madali na siyang pindutin. Ibig sabihin, wala na siyang lamang gas. So, after mo siyang sprayan, pasingawin, then tatabi mo siya. Much better, sir, is if sprayan mo siya ulit ng oil para may baon siyang oil, then the next time is walang leak na posible mangyari. Okay? Para may reserva siyang oil, may baon siyang oil. So, unit ni Sir Kenneth Mones from Pili, Camarines Sur, the Glock 17 top of the line silver edition. So, next unit tayo. Last unit tayo kay Sir Gerald Katipay from Sipalay City, Negros Occidental. Ang unit ni Sir is the M92 Beretta. Black naman to, black edition. Meron din tayong silver, tsaka may tan din na available na kulay nito. Pero ang napili ni Sir is the standard black lang. So, gusto ni Sir is simple lang. So, ayan. Kamukha ng live gun. So, wait lang, hindi ko comment. Si Sir Tan ba to? Si Sir Tan dyan, how to order. Sir, mag-PM po kayo sa page para po malaman nyo yung mga gusto nyong i-inquire. Masagot po yung gusto nyong i-inquire. Si Sir Tolitz, ma'am, location ng store nyo po. Dito po kami, Santa Maria, Pulong, Buhangin, Bulacan. Mag-PM po kayo, sir. Si Sir Jason, mag-PM po kayo.
para po dun po tayo mag-usap. Okay. Okay, si Sir Gerald. Sir, yung unit mo is the Beretta. Tulad nga ng introduce ko kanina sa unit na to, yung unit nyo po is classic. So, medyo ingatan po natin yung gantong unit. Kasi syempre, classic siya. Yun naman yung disadvantage minsan ng classic mga Caresoft. Kasi, kapag kunwari nasira sila, medyo mahirap hanapin yung iba nilang parts. Okay? Kaya, ayun, may tawag na eh. Yung iba nilang parts is hindi ganun ka-popular. Unlike sa, kunwari, mga Glock sa mga 2011 kasi yun yung meta netong generation na to. Okay? So, yung gantong classic, medyo meron silang parts na medyo mahirap hanapin kapag nasira. Pero, ayun. Pero dito nga sa Big Man, syempre gagawa natin ng paraan yan. Dahil lifetime warranty tayo. Okay? Kapag may, sa mga customer namin, lifetime warranty po yung unit nyo. So, kapag nagka-problema, dali nyo lang po. Then, gagawin po natin yan. Ma, tingnan mo nga to si Sir Tanjan. Hindi daw siya makapag-message sa page. Ano hindi? Okay. So, proceed na tayo. Sir Gerald, ganun din, same as yung ginawa natin sa first unit, mag-oil pa rin po tayo. Okay, sa pag-oil, so ito yung magazine mo, sir. Unahin natin yung magazine. Sa pag-oil, ganun din, sa inlet bulb, then sa output bulb. Spray natin. May naman ba? Okay lang. Okay. Then, sa unit naman po, sa unit, open slide natin siya. Then, lock natin. So, ito pala. Itong Beretta, meron din siyang safety features. Mamaya ituturo ko kung paano po yan. Okay? Then, dito sa hop-up chamber. Then, release. Ganun din. Hatakin lang din po natin. Then, rest natin. So, dito, madali mo siya makikita if naka-rest siya. Kasi, kapag naka-load siya, is, yung hammer niya is nakababa. Ito yung hammer. Okay, nakababa po yan. Pag yan ni-rest natin, aangat yung hammer. So, ganito itsura niya kapag naka-rest yung unit natin. Okay? So, ayan. Big sabihin niya, naka-rest na. So, na-sprayan natin ng oil. Lagay tayo ng bala. Sa paglagay ng bala, sir, baba ulit natin yung spring. Kalang natin yung thumb natin. Then, dito tayo maglalagay ng bala sa ilalim ulit. Then, alugin lang natin. Then, ito na yung bala. Okay. Then, lagay na tayo ng gas. Sa paglagay ng gas, ganun ulit. Then, ang required lang din pong gas natin is, ang required lang na gas para sa M92 Beretta is 12 kg lang din po. Okay, huwag natin siyang gagamitan ng 14 kg kasi posibleng may basag or mag-crack sa unit po natin. Okay? Then, upside down, then press 1 and 2. So, ganun po ang tamang paglagay ng gas. Okay, dapat walang sumisingaw po sa gilid Ganito yung tsura kapag may sumisingaw sa gilid. Makikita niyo yung usok. Ayun, kulay puti. Makikita niyo yung usok kapag hindi naman pumapasok yung gas. Then, nasprayan na natin. Nalagyan ng bala. Nalagyan na ng gas. Next thing to do is, pasok natin yung magazine. Then, kasa natin. Hatak, tas bitaw. Then, ready to fire na yan. So, dito ko ituturo sa inyo yung safety features niya. Kasi ang safety features nito is ito. Makikita ba? Ito. So, kabilaan po yan. Left and right. So, kapag ito is binababa natin siya,
hindi pwedeng isang side lang. Kailangan, i-access natin siya sabay. Dalawa. Okay? So, kapag nakababa na yan, kapag nakababa na to, ibig sabihin, naka-safety na siya. So, kahit mapindot mo yung trigger, is hindi siya puputok. Okay? Dahil nakababa siya, naka-safe siya. So, kapag binalik mo siya, tinaas mo siya, sabay din. Okay? Sabay din, pataas. Okay. So, kapag ganyan, anytime yan, kapag pinindot mo yung trigger, is puputok na po siya. So, again, kapag ina-access natin yung safety features ng Beretta, is kailangan sabay yung daliri natin sa pagbaba. Kasi kapag hindi po yan sabay, mapepersa yung kabila. Medyo mahigpit kasi yung lock na itong Beretta. So, kaya hindi pwedeng isa lang yung i-pull down mo. Okay? Kailangan sabay. Kasi marami na rin po kami cases na nabalian sila ng lever na to. Kasi one side lang yung binababa nila. So, ayun. Ulitin natin. Kapag gusto natin i-save, sabay silang ibababa. Ayun. Kapag gusto natin i-unsafe, sabay natin silang itataas. Okay. So, kapag nakataas, ready to fire na. So, fire po tayo. So, open slide. Indication na wala na siyang bala. So, next thing to do, release natin yung magazine. Release yung slide, then rest the hammer by pressing the trigger point 8 down. So, ayun. Then, sa magazine, may laman po ulit to. Papasingawin natin. Same as sa kanina din. So, ayun. Daming laman nun. Daming laman. Dami pang ma-fire na. So, ayun. Pagka, tatabi na, ganun din po. Kailangan walang lamang gas, walang lamang BBs, then pabaunan natin sila ng oil para para yung unit natin. The next time na gagamitin is okay yung unit natin, walang mga singa. Okay? So, kumusta po yung outer barrel na okay, sir, sa ano na lang po tayo mag-usap? Sa messenger po, hindi ko kasi ganong mabasa. Medyo malayo yung cellphone. So, ayun. So, ayun mga ka-airsoft, si Sir Kenneth Mones, ang unit na kinuha is the Glock 17 top of the line, Silver Edition. At si Sir Gerald Katipay from Sipalay City, Negros Occidental. Ang unit na kinuha is the M92 Beretta Black. So, ayun. So, thank you sa mga nanood, sa mga nag-comment po, sa mga nagtanong, sa mga nag-inquire, mag-PM po kayo para dun po tayo mag-usap-usap, dun po matanong lahat ng inquiry nyo. At, ayun, thank you sa mga nanood, sa mga nag-share, thank you po. Sa mga hindi pa nag-share, paki-share po ng live video para yung community po natin is lumawak, dumami po tayo. Sa mga hindi pa nagla-like, mag-like po kayo, then share na rin po kayo. So, thank you mga ka-airsoft.